This is unfair, Amanda. Ganyan ba kasama ang tingin mo sa akin? Oo, nagsinungaling ako. Pero alam mo ba kung bakit nagawa ko yun? Dahil napamahal ka na sa akin. Sinubukan kong mapalapit sa'yo. Pero iniiwasan mo ko. Anong ginawa ko? Ginalit ba kita? Sinaktan? Ang mali ko lang naman ay itinago ko sa'yo ang totoo. Pero yun ay para maprotektahan ka. Diyos ko, totoo bang mga sinasabi niya? Kilala ko ang pinsan ko. Wala siyang pinalalampas sa mga kamay niya. Kaya nang malaman kong girlfriend ka pala niya, nagalit ako sa kanya. Binalaan ko siyang tigilan ka na. Akala ko'y tumigil na siya. Pero anong ginawa niya? Pinuntahan ka pa niya sa club at ginamit ang pangalan ko. Ipinahiya niya ako at ganoon din ang club. Sir, ang mabuti pa'y umalis na kayo. Kung hindi ay tatawag na kami ng pulis. Nanggugulo na ho kayo. Sabi ng gwardiya sa labas. Sandali lang, guard. Tatapusin ko lang to. Pangako, aalis din ako pagkatapos. Pero sir, guard, hayaan mo na siya. Sabi ni Amanda na hindi pa rin binubuksan ang pinto. Amanda, harapin mo ako. Pag-usapan natin to. Malumanay na wika ni Nico. Diyan ka lang. Kung gusto mo magpaliwanag, magpaliwanag ka. Pero diyan ka lang. Ito ba ang gusto mong mangyari sa atin, Amanda? Sige nga. Nang malaman mong nagkasala ako, nawala ba ako dyan sa puso mo? Hindi siya nakasagot. Napaisip din siya sa tanong nito. Hindi, di ba? Pareho nating alam na kahit nangyari ang mga nangyari, hindi pa rin nawala ang espesyal na pagtingin natin sa isa't isa. Kung alam mo lang kung gaano ko kagustong mapuntahan ka agad nung malaman ko na pinuntahan ka ni Gio sa club. Pero inassure ako ni Nicole na okay ka lang. Nagkita kayo ng papa mo, di ba? Masaya ako para sa'yo. Kung sana'y naroon ako para maging bahagi ng kaligayahan mo. Nagsinungaling ka pa rin. Giit niya. Unti-unti nang nagigiba ang pader na nakapagitan sa kanila. Ginawa ko yun para protektahan ka. Pero wala akong plano na itago yun ng matagal. Pinangunahan lang ako ni Gio dahil alam niyang hindi mo siya mapapatawad. Galit siya sa akin, Amanda. At mas nagalit pa siya nang makialam ako sa relasyon niyo. Ginawa niya ang patibong para sa akin. At pinalabas na akong nagkasala. Pero ngayon nililinaw ko sa iyo na wala akong ibang hinahangad kundi ang maprotektahan at maalagaan ka. Ipinangako ko yun sa iyo noon, di ba? Ilang araw rin tayo nagkasama nung nandito ka sa Maynila. May naramdaman ka bang panloloko ron? Wala, dahil kahit ako man ay nakalimot at nagkamali. Pero wala siyang lakas para sabihin yon kay Nico. Lalo pagkatapos niyang husgahan ito, hindi pa man ito nakakapagpaliwanag. Hindi na niya naisip na hindi naman ito hawak ang gustong gawin ng iba. Ang masira ito sa kanyang hangad ng mga taong gusto silang paghiwalayin. Okay, tapos na ako. Alam kong nakikinig ka. Siya nga pala. Si Gwen ay dating girlfriend ko na nagpaalam na aalis na papunta sa Amerika. Kaya nagnakaw ng halik sa akin. Hindi ko napaghandaan at hindi ko rin kayang manakit ng babae. Kaya wala akong nagawa. Pero itinulak ko siya ng muli niyang tangkaing manghalik. Kung magkaroon man ako ng pagkakataong manghalik, sa'yo lang, Amanda. Sa'yo lang. Hindi mo alam kung paanong na-inspire ako sa paniniwala mo sa mga plano ko. Sayang nga lang at mukhang hindi ko na maipapakita sa'yo ang lahat. Nico, mahinang usal niya na malabong marinig nito. Nagkasya na lang siya sa pag-iyak. Hindi nawalan ng pag-asa si Nico kay Amanda. Nakasilip siya ng pag-asa nang hayaan siya nitong magsalita sa labas ng opisina nito. Sa halip na ipakaladkad siya sa gwardya. That was 1 week ago. At ngayon ay mas desidido na siyang ipaglaban ang pagmamahal niya rito. Kung pwede nga lang sanang dalhin niya si Gwen sa harap nito para paaminin. Pero nakaalis na ng bansa ang babae nang subukan niyang tawagan ang bahay ng mga magulang nito. Anyway, nakahanap na siya ng paraan para mapaamo si Amanda sa tulong ni Jane. Napaluwas sa Maynila ng araw na yon. Magkukunwari siyang si Jane ang sadya niya sa butik at ito rin ang dadalhan niya ng mga espesyal na putahe. The way to Amanda's heart is through her stomach, wika nga ni Jane. Sakay ng pick-up ay maaga siyang tumambay sa harap ng House of Jane. Inabangan niya ang pagdating ni Amanda roon. Natawa siya sa sarili nang ma-realize na mukha siyang stalker ni Amanda sa ginagawa niya. Amanda,
Tila nakalutang sa ulap ang pakiramdam niya habang binabanggit ang pangalang yun nang sa wakas ay dumating ang dalaga. Hindi niya inaalis ang tingin dito habang naglalakad ito palabas ng building para salubungin si Jane. Saglit lang huminto ang mga ito malapit sa guard at tila nag-uusap. Amanda was so near, yet so far. Lalo tuloy nadaragdagan ng pangungulila niya rito. Pagpasok ng mga ito ay saka siya umibis ng sasakyan. Kinuha niyang dalang basket sa backseat at binitbit yun patungo sa butik. Nakakunot noo ang gwardya paglapit niya. Tila namukaan siya nito dahil sa tagpo ng nakaraang linggo. Sir, kung manggugulo lang kayo, mabuti pa'y umalis na kayo. Kadarating lang ho ng may-ari at siguradong hindi magandang mangyayari kapag nagpumilit kayo. Napatigil siya sandali saka ngumiti. Guard, hindi ako nagpunta rito para manggulo. Sabi niya at itinaas ang dala niyang basket. May pagkain ito pare. Pasalubong ko kay Jane. Magkaibigan kami nun. Ipagpapaalam ko muna kay ma'am na nandito kayo. Ano hong pangalan niyo, sir? Pasensya na, naniniguro lang po. Nico. Pakilala niya. Iniwan siya nito sandali. Hindi nagtagal ay lumabas na si Jane. Nico, kumusta? Magiliw na bati nito sa kanya. Bumaling ito sa gwardya. Guard, kilala ko siya, kaya wala kang dapat ipag-alala. Galit pa rin ba siya? Nakita ko siya kaninang dumating ka. Parang gusto ko nga kayong habulin. Hindi niya maitago ang excitement nang makausap niya si Jane. Well, imbes na tanungin mo ako, bakit hindi na lang tayo pumasok and see for yourself? Kung galit ba si Amanda o hindi? Dahil habang nandito tayo, hindi niya makakain yung bit-bit mong pagkain. Ah, okay. Sang-ayon niya. Pero hindi ko maiwasang kabahan. I must admit, medyo mahina ang tiwala ko sa sarili pagdating kay Amanda. Alisin mo yung kaba mo, no? Kalalaki mong tao, nervyoso ka. Natatawang sabi nito. Ayan na siya. Napatingin siya kay Amanda. Amanda, nagpaluto ako ng mga pagkain para sa atin. Si Nico mismo naghatid, oh. Napalingon si Amanda sa kinaroroonan nila. Kitang-kita sa mukha nitong pagkagulat nang makita siya at magtagpo ang mga mata nila. Oh, hindi mo man lang bababatiin si Nico, Amanda? Tanong ni Jane rito. Akala mo siguro ikaw ang sadya niya, no? Hindi po, ako ang dinalhan niya ng food, pero since mukhang marami at mabait naman ako, isa-share ko na sa inyo. Tara na sa pantry, Nico. Nagpatianod siya sa drama ni Jane. Nang mapadaan sila malapit kay Amanda, hindi niya napigil na ngumiti at batiin ito. It's nice to see you again. By the way, you look great. Aniya pagkatapos ay nilampasan na ito. Sira ka talaga, Nico. Natatawang sabi ni Jane nang makadistansya sila kay Amanda. Halatang hindi ka excited, no? Kulang na lang ipasimple kang sumemplang sa kanya. Hindi kaya lalo siyang maghalit sa akin sa pagpunta ko rito. Sus, if I know, natuwa pang bruhang yon pagkakita sa'yo rito. Humagikhik na sabi nito. Kumibo-dili si Amanda habang kumakain sila kasama si Nico sa pantry ng butik. Dala ni Nico ang pagkain para kay Jane. Kaya sa halip na ganahan sa pagkain ay halos hindi niya nagalawan laman ng plato niya. Gusto niyang sumigaw. Nagseselos siya. Pagkatapos ng drama ni Nico nung isang linggo, si Jane nang sinusuyo nito sa halip na siya. Kahit kailan talagang sarap magluto ni Nico. Anong masasabi mo, Lala? Tanong ni Jane sa maganang kumakain. Kung kailan kailangan niya ng simpatya nito, saka naman ito naging sensitive. Ay, masarap po. Natutuwang sagot ni Lala. Hindi na ako magtataka ngayon kung bakit maraming babaeng nahuhumaling kay Sir Nico. Kahit nung unang nakilala ko siya, hindi lang kayo gwapo, sir, kundi magaling pang cook. Napaubo si Amanda. Muntik na siyang mabilaukan sa isinubo niyang isang piraso ng karne na hindi niya sinasadyang malunok dahil sa narinig na komento mula kay Lala. Okay ka lang, Amanda? Bakas ang pag-aalala sa boses ni Nico na tumayo pa para marahil daluhan siya. Wala to. Okay lang ako. Bumalik ka na sa upuan mo. Umiinom siya ng tubig habang pigil ang sariling maiyak. Nasasaktan siya kahit ayaw niyang maramdaman yon. Hindi niya dapat maramdaman yon dahil hindi niya binigyan ng pagkakataon si Nico. Pero masakit dahil harap-harapan siyang sinasaktan ito ngayon. Kahit pa nararamdaman niyang concerned ito sa kanya. Amanda ha, huwag mo sabihin hindi mo nagustuhan ng mga pagkain.
Sa naaalala kong dami mo nakain nun sa grand opening ng bull riding club, di ba? Ay nako, kung bakit kasi ngayon ko lang na-realize na masarap nga pala talaga magluto si Nico. Parang gusto ko na tuloy siyang iuwi. Gusto niyang mapangiwi sa sinabi ni Jane. Sorry, pero hindi mo ko pwedeng iuwi, Jane. May sarili akong bahay na inuuwian. Biro ni Nico. Mukhang na-expire na ang galing ko sa pagluluto. Hindi mo ba nagustuhan, Amanda? Sa office muna ako. Medyo masama ang pakiramdam ko. Pagdadahilan niya sa halip na sagutin ito. Hindi siya makatingin sa mga naroroon. Pakiramdam niya ay tutulo ng mga luha niya anumang sandali. Naaawa siya sa sarili. Pinagmumukha niyang tanga ang sarili niya. Oh! Natutok ni Jane ang bibig. Me and my big mouth. At ikaw rin, Lala. Anito, sabay turo sa babae. Sorry girl ha? Hindi na niya pinansin ang mga iniwan niya sa mesa. Umakyat siya sa opisina sa second floor. Amanda, sandali. Figil ni Nico na hindi niya namalayang sumunod pala sa kanya. Bubuksan na sana niya ang pinto. Mag-usap tayo. Bitiwan mo ako. Wala na tayong dapat na pag-usapan. Tapos na sa atin ang lahat. Sikmat niya rito. Hindi. Wala nga pala tayong relasyon, di ba? Mga pampalipas oras lang yun nangyari sa atin. Amanda! Mariing sambit nito. Kahit minsan na hindi pa ako nagalit sa'yo, kaya wag mo akong pilitin. Magagalit ka? Ang paki ko ba? May pakialam ka. Dahil kung wala, hindi ka maaapektuhan kanina. Ako? Apektado? Tumawa siya ng pagak. Akala mo lang yon. Bumalik ka na sa kanila. Masaya silang kasama roon. Istorbo lang ako. Nagsiselos ka? Tila natuwa pa ito na sinabi sa kanya. Bitihon mo nga ako. Iwinaksi niyang kamay nito. Wala na akong pakialam sa'yo. Okay, kung wala kang pakialam, ako meron. Binitiwan nito ang braso niya para ilipat ang hawak sa magkabilang pisngi at kinuyumos ng halik ang kanyang mga labi. Halik na nagpaparusa. Halik na nagsasabing mali ang iniisip niya. Hanggang sa naging banayad yon at tila nanunuyo. At ang lahat ng sama ng loob niya ay parang yelong natunaw sa lumalagablab na apoy. I love you. Bulong ni Nico kay Amanda pagkatapos ng maalab na halik na pinagsaluhan nila. Matagal niyang pinanabikan iyon. He cupped her face. Have faith in me. Sira ka. Mas sira ka pa sa akin. Sumubsob sa dibdib niya ang dalaga. Iyak ng iyak. Hinagod niya ang likod nito. Wala siyang ibang gustong gawin ng mga sandaling yun kundi ang iparamdam dito na totoong mga katagang sinabi niya. Noon pa niya ninais na iparating dito na kasama ng pagmamahal niya rito ang pag-aalaga. Kailangan lang nitong magtiwala. Dapat kasi dumiretso na tayo ng uwi eh. Nag-dinner na tayo at nakapag-usap. Sobra-sobra na nga, di ba? Parang gusto kong matulog ng maaga. Kunwari ay reklamo ni Amanda. Sinundo siya ni Nico pagkatapos ng office hours para mag-dinner sa labas. Pero hindi pala roon natatapos ang paglabas nila. May ipapakita pa raw ito sa kanya. Pagbigyan mo na ako. Para kasing hindi pa nagre-register sa utak ko na okay na tayo eh. Pahalik nga. Dumukwang ito, tinalikan siya sa pisngi. Umayos ka nga. Baka maaksidente tayo sa ginagawa mo. San pa ba kasi tayo pupunta ngayon? Nasa isang bahagi na sila ng Santa Mesa. Saka huminto ang kotse. We're here. Anunsyo nito. Diyan ka lang, ako ang magbubukas ng pinto para sa'yo. Naghintay si Amanda habang sinisipat ang paligid. Pulos mga low-rise building ang naroroon. Ipinagbukas siya ni Nico ng pinto ng kotse. Otomatikong kumapit ang kamay nito sa bewang niya. Nakikita mo ba ang building na nasa harap natin? Tanong nito na bahagyang yumuko sa kanya. Kahit halos magkapantay lang sila, kumiskis ang mukha nito sa kanya. Maikling sagot niya. Napapikit pa siya. Naalala mong ipinakita kong blueprint sa'yo noon? Ayan na siya. Nakatayo dahil sa'yo. Napadilat siya. Malapit nang matapos ang building na nasa harap nila. Maliban sa mga bintana at pintura. Come to think of it. Sinong mag-aakalang isang babae na hindi ko naman girlfriend noon na nagbigay sa akin ng lakas ng loob para ipatayo ang building na ito? Nakakatabahan ng puso ha. Malay ko ba namang ganyan ang epekto ko sa'yo?
Ang alam ko lang ay kung anong epekto mo sa akin. Bumungis-ngis siya. Are you happy? Kapag Kuwan ay tanong nito. Oo naman, walang duda. Ngayon pa na maayos ng lahat sa pagitan natin. Mas minahal kita ngayon dahil nagkaayos na tayo. Same here. Sinelyuhan nila yun ng halik.